Good morning. God is good. And saan po natin ang ating hymnal? Page 298. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms chapter 95. Verse 1 to 7. Babasahin ko na lang po at sabayan na lang ninyo sa mga mata nyo. Maraming salamat. Psalms 95 verse 1 to 7. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hands are the deep places of the earth, the strength of the hills in his also, the sea in his, and he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down, and let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice. Amen. Ah, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at muli kami po ay dinala niyo rito, Panginoon. Salamat po sa opportunity na ikaw po ay aming mapurihan, masamba o God. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, ng lahat ng will niyo po na ito sa gusto niyong magawin namin, Panginoon. Sana po ito ay aming matupad at sana po ikaw ay lagi naming mapurihan, masamba at mag-glorify ang iyong mga pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na iyong pinagkakaloob, Panginoon, at salamat din po, Panginoon, sa kapatawaran na binibigay niyo po sa amin. Patawad po, Lord, sa mga pagkakamali namin, sa mga pagkukulang namin, Panginoon. Sana po, Panginoon, lagi namin maganap ang iyong mga layunin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ang ating hymnal sa 239.
po, scripture reading po tayo. 1 John chapter 4 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Salitan po tayo at sa huli po ay sabay-sabay po tayo. Una po ako sa unang verse. Verse 7. 1 John chapter 4 verse 7 to 11. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth of God. In this was manifest the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Verse 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Yan. Tatawag si Brother Arnel sa opinion operator. Dito ka. Pupuri at pasalamatan ako po ginin Diyos. Salamat ginin Diyos kaya pong parumingong pagkalob mo kaya kami ginin Diyos. Kaya pong kalakasan na bawat metong kaya kami ginin Diyos. Kaya pong obrang pagkalob mo kaya kami ginin Diyos. Kaya pinansyal pagkalob mo. Salamat po ginin Diyos. Pabalik ko po yung kapurihan kaya ginin Diyos. At salamat po ginin Diyos. Kaya pong blessing kaya kayong pagkalob. In Jesus' name, amen.
Look holy is wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to the world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look only in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating worship service. At before po tayo mag-start sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, hayaan niyo pong basahin ko po muna ang 1 John chapter 4 verse 7 to 12 na binasa po natin kanina. Verse 7 lang po. 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos. Kami po yung muling nagpapasalamat sa panibagong linggo na yung pinagkaloob na kami po yung mga pagsamba, mga pag-awitan at makapag-aral ng mga salita. Maraming salamat sa mga blessings, Panginoon, na yung pinagkakarob sa amin at sa pag-iingat niyo po. At ready niyo po kami, aming mga puso't isipan sa pakikinig ng mga salita. In Jesus' name pray. Amen. Mr. Hana, pahina ko yung mic. So, ang topic po natin ngayong umaga is ibigin natin ang isa't isa. So, nandiyan naman po sa inyong mga programs, and ang verse po natin yon is 1 John chapter 4 verse 7 to 12. So, ang theme po natin ngayong buwan ay Love, the Endgame of Christian Maturity. Sa ating pong introduction, without a doubt, John is known as the Apostle of Love. In 1 John chapter 4, the word love is mentioned 30 times. Ito pong kabuuan ng gusto niyang sabihin sa atin, na sinasabi nito sa atin kung bakit kailangan nating mahalin ang isa't isa. Mga kapatid, hindi po aksidente na si John ang kilala bilang Apostle of Love. Hindi po siya basta-basta nagsalita tungkol sa pag-iibig, no? Hindi po siya mismo. Siya po ay mismo binagawa ng pag-ibig po ni Kristo.
Kung babalikan po natin ang buhay niya, hindi siya agad malambing, no? Hindi po siya gentle. Siya po ay tinawag na Son of Thunder. Mainitin po ang kanyang ulo, agresibo, mabilis mag-react, at may pagkakataon pa nga po na gusto niyang magpababa ng apoy mula sa langit laban sa mga taong tumanggi kay Jesus. Pero nang makasama niya po si Kristo, nang maranasan niya po ang pag-ibig ng Panginoon, may nagbago po sa kanyang puso. At mga kapatid, ang tanong po, ang taong tunay po na nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi po pwedeng manatiling pareho po ito. Kaya pagdating po natin sa 1 John chapter 4, paulit-ulit po ang salitang love, no? At 30 beses po sinabi, para bang pinapangako po ni Juan na isipin natin ng mga mananampalataya ang mensaheng ito, no? Hindi niya po ito gustong ating makalimutan at hindi niya po gusto itong maliitin. Ito po ang kabuuang gusto niyang sabihin. Hindi po ito tungkol sa debate at hindi po ito tungkol sa knowledge. Hindi po ito tungkol sa position o titulo, kundi ito po ay tungkol sa pag-ibig at malinaw naman po na kailangan nating mahalin ng isa't isa. Pero bakit nga po ba kailangan? Dahil ang pag-ibig po ay tinutukoy nito ay hindi lamang emosyon, no? Hindi lamang kilig, hindi lamang pakiramdam kapag mabait ang tao sa'yo. Ang pag-ibig po na ito ay galing sa Diyos. At kung galing sa Diyos ang pag-ibig, hindi po ito nakadepende sa ating mood, no? Minsan, ang pag-ibig po nakadepende sa mood natin bilang tao, no? Hindi ito nakadepende kung deserve ng tao at hindi po ito nakadepende kung mabait ang ibang tao sa iyo. Ang mundo po ngayon ay meron tinatawag na conditional ang love, no? Conditional love. Mamahalin kita basta't mahal mo rin ako. Rerespetuhin kita kung nirerespeto mo rin ako. Papatawarin kita kapag humingi ka ng tawad. Pero ang pag-ibig po na galing sa ating Diyos ay hindi ganon. Ito po ay nagmamahal kahit hindi deserving ang minamahal. Ito po ay patuloy kahit hindi sinusuklian, no? At ito po ay buho kahit may sugat. Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Kaya si Juan po ay hindi niya ito ginawang maliit na topic lamang. Hindi niya po ito nilagyan ng footnote. Ginawa niya po itong sentro ng mensahe dahil alam niya pong kapag nawala ang pag-ibig, mawawala ang puso ng mga mananampalataya. Maaring tama po ang iyong doktrina, maaring active ka sa ministry, no? Active ka sa ikaw ay present palagi sa church, pero kung wala po ang pag-ibig, meron pa ring kulang, no? Dahil yung pag-ibig po ay ebidensya ng tayo ay nakikilala sa Diyos. At habang sinasabi po ito ni Juan na mahalin natin ang isa't isa, it's not about romantic love, no? Hindi po ito about sa selective love. Hindi po ito love para sa mga mababait at madaling pakisamahan. Ito po ay pag-ibig para sa mga kapatid, no? Para sa mahirap mahalin, para sa nakasakit, at para sa mga nagkamali. At dito po nasusubok ang puso natin. Meron ka bang taong nahihirapan kang mahalin ngayon? Meron ka bang pangalan na kapag iyo pong naririnig, bumibigat ang iyong dibdib, no? Kumbaga, kinakasamaan ng loob. O, yung mga kachismis natin, no? Dahil po ang mensahe ni Juan ay hindi lamang teorya. Ito po ay pang-araw-araw at ito po ay sa relasyon at ito ay para sa loob ng simbahan o sa church at ito po ay para sa pamilya at lalong-lalo na ito po ay para sa komunidad. At habang inuulit niya po ang salitang love ng 3 beses, para bang sinasabi niyang huwag niyong kalimutan kung sino kayo at huwag ninyong kalimutan kung kanino kayo galing at ang tinutukoy po niya ay ang ating Panginoon. Kung tayo ay sa Diyos, dapat makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Dito po nagsisimula ang lahat sa katotohanan ito. Kailangan nating magmahalan, no? Minsan ang gaan sabihin pero ang hirap gawin, no? Lalo na sa mga taong hindi mo kasundo. Kung hindi natin mahal ang Baptist Church, hindi natin mahal ang lugar na ito. Kung gayon, bakit gusto nating pumunta rito?
Kung mahal mo ang isang bagay, pumunta ka dito at sinusuportahan natin ito at nasasabik tayo tungkol dito. Dapat tayong maging excited sa pagmamahal sa isa't isa. Napakasimpleng mensahe po pero napakatapang na pahayag. Kung hindi mo mahal ang simbahan, bakit ka naririto? No? Kung hindi mo mahal ang mga tao rito, bakit ka pabalik-balik dito linggo-linggo? Dahil ang totoo, kung mahal mo ang isang bagay, kusang pupunta ang mga paa natin doon. No? Hindi ka pipilitin, hindi ka hihilain, at hindi ka tatakutin ng ibang tao para lang pumunta doon. No? Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo itong makita. Kapag mahal mo ang isang lugar, gusto mo itong balikan. No? Minsan sa mga favorite place natin, sa mall, no? Sana gano'n din po tayo dito sa ating simbahan. Kapag mahal mo ang isang gawain, sinusuportahan mo ito. Hindi ka napipilitan, no? Dapat tayo po ay excited. At yun po yung punto, no? Hindi dapat tayo napipilitang magmahalan sa loob ng simbahan. Hindi dapat tayo napipilitang magsuportahan sa mga bagay na alam nating makakatulong tayo sa ating mga kapatid. At hindi dapat tayo napipilitang magmalasakit. Dapat excited tayo. Excited tayong makita natin ang kapatid, hindi yung pagdating pa lang sa simbahan nakagano'n na, no? Excited tayong marinig ang testimonya ng iba. Excited tayong tumulong, excited tayong magbigay at lalong-lalo na itong pinakakailangan ng karamihan sa atin, excited mag-encourage sa mga fellow members natin. Pero minsan, kung titignan po natin ang realidad, may mga pagkakataon ng pagpunta sa church ay nagiging routine na lang, attendance na lang, obligation na lang, no? Nandito po ang katawan pero wala ang puso. Mga kapatid, kung kapag mahal mo ang isang bagay, hindi ka lang present. Dapat invested ka po. No, kapag mahal mo ang church, hindi ka lang upo at aalis. May pakialam ka sa mga nangyayari dito. Nasasaktan ka kapag may kapatid na nasasaktan, no? Nagtatanong ka kapag may nawawala. Nagdadasal ka para sa paglago ng bawat isa. Ang pag-ibig po ay hindi dapat mabigat, no? Hindi dapat ito pilit. Hindi dapat parang trabaho. Kasi ang trabaho, di ba? Lunes na Lunes, ayaw mong pumasok. Bigat-bigat sa katawan. So dapat hindi po ganun ang nafe-feel natin every time na tayo pumunta dito at magsasamba sa ating Panginoon. Ito po ay dapat natural na bunga ng pusong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kapag naalala mo kung gaano ka minahal ng Diyos, kahit hindi ka deserving, no? Kapag naaalala mo kung paano kanya tinanggap, kahit maraming pagkukulang sa iyong sarili, may apoy sa loob na gusto mong magmahal din. Kaya kung pumunta po tayo rito, hindi lamang para makinig, hindi lang para tumupad ng tungkulin, kundi dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kanyang mga tao. Dahil ang simbahan ay hindi lamang po ito building, hindi lang pangalan, hindi lang tayo organisasyon, ito po ay pamilya, ito ay family, at ang pamilya ay minamahal, sinusuportahan, ipinaglalaban, at ipinagdadasal. Kung mahal mo pong lugar na ito, ang ating simbahan, makikita sa commitment mo, no? Makikita sa suporta mo, makikita sa attitude mo, lalong-lalo na makikita ang excitement mo, lalo na kapag dumating ang linggo. At yun po ang sinasabi ni Apostol Juan na hindi lang basta love one another na salita, kundi sa pag-ibig na may sigla, pag-ibig na may galak, at pag-ibig na may puso. Dahil kapag mahal po natin ang isa't isa, makikita iyon at mararamdaman iyon. At dadaloy po yun sa bawat bahagi ng ating simbahan. At mararamdaman yun ng mga miyembro natin. No? Bakit nga ba dapat natin mahalin ang church? John establishes this as the great command of the church. Ang bawat mananampalataya po ay magmahal sa bawat isang nasa church. Mga kapatid, hindi po ito simpleng suggestion lamang. Hindi ito isang church culture lang, no? Hindi po ito personality preference lang. Ito po ay utos ng ating Panginoon. Kapag sinabi nating great command, hindi ito maliit na bagay. Hindi ito optional. Hindi ito para lang sa mga mababait. Hindi lang ito para sa mga extrovert o friendly na tao. Ang bawat mananampalataya po, bawat isa ay tinawag na magmahal sa bawat isang nasa simbahan. Hindi lang yung ka-close mo,
no? Hindi lang yung kaedad mo, yung mga lalo na yung mga senior citizens, minsan sila yung magkaka-connect-connect diyan, no? Sila po yung malalapit. Hindi lang yung kapareho mo ng interes at lalong-lalo na hindi lang yung hindi ka nasasaktan. At dito po nagiging mahirap ang utos ng Panginoon dahil madaling magmahal ng komportable, madaling magmahal ng pareho mo ng ugali, madaling magmahal ng taong mabait sa'yo, pero ang church po ay pero ang church po ay hindi binubuo ng mga, paano ba? Hindi perfect na tao. Ito po ay binubuo ng mga taong binabago pa lamang, no, ng ating Diyos. So kung isipin po natin, ang simbahan po ay ano ba siya? Parang kung idadala mo siya sa social work, para siyang detention center, no? Ito po yung lugar kung saan tayo binabago ng Panginoon. At alam po natin na maraming tao ang kailangan pumunta dito para baguhin ng ating Panginoon. Ibig sabihin may masasaktan ka, no? May maiinis ka, may hindi mo makakaintindihan at meron kang makakasalungat. Pero kahit gano'n, ang utos po ay nananatili, dapat tayong magmahal. Pero bakit? Dahil ang church po ay hindi club, hindi ito organisasyon na pwede mong iwan kapag hindi mo na gusto ang atmosphere. Kasi minsan ang mga tao, kahit sa anong simbahan pa man yan, kapag hindi na nila gusto ang turo ng isang pastor, ang isang turo ng isang leader, sila'y umaalis kasi minsan ayaw nilang marinig ang katotohanan na dapat nilang pakinggan, na dapat nilang marinig. Ito po ay katawan ni Kristo. At kung mahal mo si Kristo, mamalin mo ang kanyang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko si Jesus, pero ayoko sa church. Hindi po pwedeng hiwalay ang dalawa. Kapag sinabi mong pag sinabi mong mahal mo ang ulo ng isang tao, mamahalin mo rin ang katawan. Kapag sinabi mong mahal mo ang pamilya, hindi mo pipiliin kung sino lamang ang iyong mamahalin. Kaya tinatagpo nito ni Juan bilang isang great command ng church. Hindi great suggestion, hindi great advice. It is a great command. At kapag may command, meron po taong authority. Hindi ito galing sa opinyon tao, hindi po ito galing sa tradisyon, hindi ito galing sa emosyon, ito po ay galing sa ating Diyos. Kaya kapag hindi tayo nagmahalan sa loob ng simbahan, hindi lang tayo nagkakaroon ng misunderstanding, kundi lumalabag po tayo sa utos ng ating Panginoon. Mabigat yun, no? Dahil ang church po ay dapat ang pinaka-safe na lugar para sa pag-ibig, no? Dapat dito po pinakamalinaw na ebidensya ng tayo ay binago ng ating Panginoon. Kung sa labas may galit, dito may grace, no? Kung sa labas may competition, dito dapat may encouragement, no, sa bawat isa. Kung sa labas may rejection, dito po dapat ay merong acceptance, no? Kumbaga, kabaligtaran ng mga nasabing yon. At ang bawat mananampalataya, hindi lang ang pastor, hindi lang ang leader, hindi lang ang matagal na miyembro dito, ang bawat isa po ay may responsibilidad na magmahal. Hindi pwedeng spectator lang, no? Hindi pwedeng tagamasid lang. Ang tanong ngayon, kapag tinignan po natin ang ating attitude sa loob ng church, makikita po ba ang pag-ibig, no? Kapag may nagkamali, paano po tayo nagre-react? Kapag may bagong dumating, paano natin sila tinatrato? Kapag may mga kapatid na nadapa, tinutulungan mo ba ito or hinuhusgahan? So, sagutin na lang po natin yan sa ating mga sarili, no? At kung meron po tayong pagkukulang, ilapit natin yon sa ating Panginoon. Dahil kung ito ang great command ng church, hindi ito pwedeng secondary sa atin. Itong dapat na pangunahing marka natin. At habang inisip mo yan, tandaan mo, ang pag-ibig po na hinihingi ng Diyos sa atin ay pag-ibig na siya mismo ang nagbigay ng kakayahan, no? Hindi niya ito inutusan ng imposible, ng walang biyaya. Kung minahal ka niya, kaya mong magmahal. Kung pinatawad tayo ng Diyos, kaya mong magpatawad, no? Kung tinanggap ka niya, kaya mo ring tumanggap sa ibang tao. Ito po ang great command ng church.
Ito ang hamon sa bawat mananampalataya. So meron po tayong titignan na tatlo. At ang number 1, dapat nating ibigin ang bawat isa sa church dahil ang Diyos ang pag-ibig. Sabi po sa verse 8, for God is love. No? Ito ay pangunahing pundasyon ng salitang pag-ibig. Hindi lang ito ugali ng Diyos. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Maiintindihan po natin to na siya sa pamamagitan ng ating Panginoon na ginagawa niya ang pag-ibig. Mga kapatid, dito po nagsisimula ang lahat. Hindi tayo nagsisimula sa command. Hindi tayo nagsisimula sa effort. Hindi tayo nagsisimula sa sarili nating kakayahan. Nagsisimula tayo sa kung sino ang Diyos. For God is love. Hindi po sinabi na God has love. Hindi sinabi na God shows love sometimes. No? Hindi po sinabi na God can love. Ang sinabi po na word, God is love. Ibig sabihin, ang pag-ibig po ay hindi lang ginagawa ng Diyos. Ito ang kanyang kalikasan, ito ang kanyang pagkatao, at ito ang kanyang essence. Kapag inisip po natin kung sino ang Diyos, isipin mo lang ang pag-ibig. No? Dapat doon tayo nakafocus kapag inisip natin ang word na pag-ibig. Sino nga bang pag-ibig? Ito po ay ang ating Diyos. Kapag tinatanong mo kung bakit siya gumagawa ng mga ibang bagay, ang sagot ay pag-ibig. At sinabi mo, hindi lang ito ang ugali ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. No, ang sarap po pakinggan, lalo na sarap maramdaman, sarap makita na pinapaniwalaan natin na ang Diyos ay ang ating pag-ibig. Mga kapatid, malalim po ito, no? Dahil ang ugali pwedeng baguhin, ang ugali pwedeng mawala kapag tayo galit. Ang ugali pwedeng depende sa sitwasyon. Pero ang kalikasan po hindi nababago. Hindi ito nagbabago. Kung ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya titigil maging pag-ibig. Kung siya ay magigising isang araw na ayaw na niya magmahal, hindi siya nagbabago ng karakter, depende sa kanyang mood. No? At maiintindihan po natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Tignan natin ang kanyang mga gawa. Ano nga ba ang nag-udyok sa Diyos na likhain ang mundo? Kung hindi nilikha ng Diyos ang mundo, wala rin tayo. No? Ang likasan ng sanlikha ay nakapaikot sa kabutihan ng Diyos. Ulitin po natin, ang kalikasan ng sanlikha ay nakapaikot sa kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay dumadaloy dahil sa pag-ibig niya. No, dahil ang lahat ng nilikha po ng Diyos ay maganda at nakakabuti. James 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning, at ito po ay dahil mabuti ang ating Diyos. Mga kapatid, isipin po natin ito. Bakit tayo nilikha ng ating Diyos? Hindi po siya kulang, no? Hindi siya malungkot. Hindi siya nangangailangan ng companionship. Bago pa po likhain ng Diyos ang mundo, buo na siya. Buo na po ang Diyos, kumpleto na siya, perpekto na siya. So bakit pa rin siya lumikha ng mga tao, mga bagay na yan? Dahil ang pag-ibig ay likas na nagbibigay. Ang pag-ibig po ay gustong magbahagi. Ang salitang pag-ibig ay gustong magbigay buhay sa mga tao o sa mga animals man. Ang pag-ibig ay gustong magpahayag ng kabutihan. At ang kalikasan ng sanlikha po ay umiikot sa kabutihan ng Diyos. Tignan po ninyo ang mundo, no? Ang araw na sumisikat, ang hangin na nalalanghap natin, kahit minsan, meron ng kasamang dapog, mga usok, no? Dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang ating tubig na iniinom, at lalong-lalo na ang pamilyang meron tayo. No? Yun po ang binigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin po ito binibili. Hindi natin ito inimbento. Hindi natin ito inutos sa Diyos. At ito po ay ang kanyang regalo sa atin. At sabi ng 1 James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. No? Galing ito sa Panginoon. Bawat mabuting bagay ay galing po sa Kanya. At bakit siya nagbibigay ng mabuti? Dahil mabuti siya. No? At bakit siya mabuti? Dahil siya po ang
pag-ibig. Siya po ang salitang pag-ibig. Mga kapatid, ang kabutihan po ng Diyos ay hindi hiwalay sa pag-ibig niya at ito po ay dumadaloy mula sa pag-ibig niya. Kaya nung nilikha niya po ang mundo, sabi niya, it is good. Nang nilikha niya po ang tao, sinabi niya, it is very good. No? Hindi niya tayo nilikha para sirain. Hindi niya tayo nilikha para parusahan agad. Hindi niya tayo nilikha, no? Sa mga bagay na yon, nilikha niya tayo dahil sa pag-ibig. At kung ang pundasyon po ng lahat ay ang pag-ibig, kung ang dahilan ng paglikha ay pag-ibig, kung ang kabutihan ng Diyos ay bunga ng pag-ibig, paano tayo bilang kanyang mga anak, no? Mabubuhay na lang ba tayo nang walang pag-ibig? Kung ang Diyos na lumikha sa atin ay pag-ibig, paano magiging normal sa atin ang galit? Paano magiging normal sa atin ang bitterness? Paano magiging normal sa atin ang division, no? Kung ang source mo ay pag-ibig, dapat may lumalabas na pag-ibig. Hindi tayo nakikipagbigay ng wala sa atin. Pero kung nasa atin ang Diyos at ang Diyos ay ang pag-ibig, may kakayahan po tayong magmahal sa ibang tao kahit hindi natin to kapamilya, no? At dito nagiging malinaw na kaya dapat nating ibigin ang bawat isa sa simbahan, sa church, dahil ang Diyos ng ating sinasamba ay pag-ibig. Ang church ay hindi perfect, ang mga tao rito ay hindi perfect. Ikaw mismo hindi ka perfect. At ako po mismo ay hindi perfect. Pero ang Diyos po ang nagdala sa atin dito, siya ang pag-ibig. At kung ang foundation ng relasyon natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat ang atmosphere ng church ay pag-ibig. No, dapat ang makikita ko lang si Sean, pag-ibig. Nararamdaman ko ang pag-ibig niya. Kapag may bagong pumasok, dapat nararamdaman po nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan natin. No, kapag may nasasaktan, dapat naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin toward us. So we need to encourage them. Kapag may nagkamali, dapat maramdaman nila ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan natin. So, sa madaling salita, nanggagaling po talaga sa atin kung paano natin mapakita sa ibang tao ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi lang natin sinasabi na God is love, no? Pinapakita po natin ito. Hindi lamang siya dapat salita, kundi sa gawa. At tandaan po ninyo ang sabi ni James, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. Kung siya ang pag-ibig noon, siya pa rin ay ang pag-ibig ngayon. Kung mabuti siya noon, mabuti siya ngayon. Kung nagbigay siya noon, nagbibigay pa rin siya ngayon. At kung tayo po ay ang kanyang mga anak, dapat may consistency tayo, no? Din sa pag-ibig natin, dapat consistent tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi lamang po kapag good mood tayo, hindi lamang kapag may event. Minsan, napapansin ko, mayroong mga ibang members na dumarating at dumarami tayo kapag anniversary. Dapat hindi ganon. Hindi lang tayo kapag naka-mood, dun maandar ang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi lang dahil meron event, hindi lang kapag meron tayong kailangan, kundi araw-araw dapat napapakita natin yon. Dahil ang Diyos po ng ating pinanggalingan ay hindi nagbabago. At kung ang pag-ibig niya ay nag-udyok sa kanya na likhain ng mundo, ang pag-ibig din niya ang nag-udyok sa kanya na iligtas tayo. At ang pag-ibig din po niya ang dapat mag-udyok sa atin na mahalin ang bawat isa sa simbahan. Sapagkat yun po ang pundasyon natin. Ang Diyos ang pag-ibig. At kung ito ang pundasyon, dito tayo tatayo. Dito tayo lalakad. Dito tayo maglilingkod. At dito tayo magmamahalan. Secondly, dapat nating ibigyan ang bawat isa sa church. Dahil ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng puso ng pag-ibig. Romans 5 verse 5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given to us. Mga kapatid, pansinin po ninyo ito, hindi lamang sinabi ng Diyos na ang pag-ibig, hindi lamang sinabi ng Diyos ay mabuti, hindi lang po niya sinabi na dapat tayo magmahal. May ginagawa po ang Diyos sa kalooban natin. The love of God is shed abroad in our hearts. Ibig sabihin, hindi po ito external lamang. No? Hindi ito natututunan lamang. No? At hindi po ito ginagaya lamang. Ito po ay binubuhos. Ang salitang shed abroad po ay parang larawan ng pagbuhos ng tubig na umaapaw.
Hindi po ito patak-patak lang. Hindi ito tipid at hindi ito kulang. Ibinubuhos niya po ang pag-ibig sa ating puso at paano? By the Holy Ghost which is given to us. Mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, hindi lang tayo binigyan ng bagong relihiyon, which is part. Pero, at hindi lamang po ito binigyan ng bagong schedule tuwing linggo. No? Minsan kapag naligtas tayo, automatic na yun na nagsisimba tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo binigyan ng komunidad, ng bagong komunidad, binigyan niya tayo ng bagong puso. Binigyan niya tayo ng bagong espiritu ng Diyos. Kasama doon ang pag-ibig ng Diyos ay inilagay sa loob natin. So, kasama siya sa ating puso. Bago tayo maligtas, ang pagsama sa simbahan ay boring po, no? After ng conversation, going to church was a blessing. Ngayon, ang makipag-fellowship sa kapwa anak ng Diyos ay greatest joy, no? Ang delight sa ating buhay. Masaya tayo kapag nakikipagkwentuhan tayo, testimony tayo sa ating mga kapatid. Bakit? Dahil ang pag-ibig, ang sariling bigay ng Diyos sa Kristiyano ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Mga kapatid, totoo po yun. Balikan po ninyo ang buhay ninyo before tayo maligtas. No? Balikan po natin ang ating mga buhay bago natin nakilala ang Panginoon. Ang church po noon parang obligation, parang boring, no? Walang excitement, parang wala kang connection sa Panginoon. Pero naririnig mo ang preaching pero hindi tumatagos ito sa inyong puso. Nakikita mo ang fellowship pero hindi ka interesado. Naririnig mo ang salitang worship pero hindi ka gumagalaw. At naririnig mo ang salitang worship, pero hindi ka nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Dahil wala pa ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso noon. Pero nung dumating ang araw ng conversation, nang tinanggap mo si Kristo, nang binago ng Diyos ang iyong puso, may nag-iba. Biglang ang dating boring, naging blessing. No? Ang dating routine, naging joy. Ang dating attendance, naging excitement. So it converted sa magagandang bagay yung mga ayaw natin nung hindi pa tayo believer. Nagbago po ang puso natin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa puso mo. Ngayon ang makipag-fellowship sa kapwa anak ng Diyos ay greatest joy and delight sa buhay mo. No? Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sarili mo. Gusto mo nang pumunta, gusto mo nang makasama, gusto mo nang makinig, at gusto mo nang maglingkod sa ating Panginoon. Dahil meron pong bagong pag-ibig sa loob ng ating puso, sa loob ng ating katawan. At tandaan po ninyo na ang pag-ibig na ito ay hindi self-generated. Hindi po ito personality trait. Hindi ito extrovert ka lang. Hindi ito mabait ka lang talaga. Ito po ang sariling bigay ng Diyos sa Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, supernatural ito. Kaya kapag may kapatid na nahirapan, magmahal, hindi solusyon po ang mag-effort ka lang. No? Ang solusyon ay balikan ang pinagmulan at pinanggalingan ng salitang pag-ibig. No, dahil pag binalikan po natin iyon, makikita natin na yun pala ang Panginoon. Dahil kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa loob mo, kaya mong magmahal kahit mahirap. Kaya mong patawarin kahit masakit. Kaya mong umintindi kahit hindi mo naiintindihan. Kaya mong magtiis, no? Kahit napapagod ka. Dahil hindi na ikaw ang gumagalaw, no? Ang gumagalaw na po sa atin, ang Espiritu Santo ng Diyos ang kumikilos sa ating mga puso. Mga kapatid, kung minsan tinatanong natin, bakit hindi ko kayang mahalin ang taong ito, no? Bakit hindi ka bumalik sa source, no? Tignan mo kung nasasabi mo minsan, bakit hindi ko kayang mahalin ang isang taong ito? Tignan mo ang Panginoon kung paano kanya minahal nung hindi mo pa siya kilala, no? Nung hindi mo pa siya pinaglilingkuran, mahal ka na ng Panginoon. So, pwedeng maging sagot po yon sa katanungan mong yon. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos, pero kailangan natin itong hayaang dumaloy sa ating buhay. Kapag pinili mong magkimkim ng galit, pinipigilan mo ang daloy. Kapag pinipili mong manatili sa pride, hinaharangan mo ang daloy. Kapag pinipili mong hindi magpatawad, sinasarahan mo ang pintuan ng Diyos na ikay magpatawad sa ibang tao. Kasi ang Panginoon, pinatawad niya po tayo. Bakit tayo hindi natin kaya magpatawad sa iba? Pero kapag pinili mong magpasakop sa Espiritu Santo na dumaloy ang pag-ibig, at kapag dumaloy ang pag-ibig, nagiging natural po ang fellowship natin. No?
sa mga members natin, sa mga nakaka-fellowship natin. Nagiging natural ang encouragement, nagiging natural ang unity, nagiging natural ang pag-aalaga. Kaya dapat po nating isipin na ibigin ang bawat isa sa ating simbahan. Hindi lamang po ito utos, hindi lamang po dahil ito ang tama, hindi lamang po dahil sinabi ng ating leader, kundi dahil ang Diyos po mismo ang naglagay ng pag-ibig sa ating mga puso. At kung ikaw po ang tunay na anak ng Diyos, may pag-ibig sa loob mo. At ang pag-ibig na yun, hindi para itago, hindi para i-reserve, hindi para piliin kung kanino ka lang ibibigay. At ito po ay bawat para sa isang nasa loob ng simbahan. Dahil ang pag-ibig na ibinigay sa iyo, hindi para sa iyo lang. Ito po ay para sa katawan ni Kristo. At kapag ang bawat mananampalataya ay inahayaang dumaloy ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos, ang church ay hindi nagiging malamig. Ito ay nagiging mabuhay. Ito ay nagiging masaya. Ito ay nagiging lugar ng kagalakan. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi lamang doktrina. Ito po ay karanasan. No, ito po ay nangyari at ito ay realidad at ito po ay buhay na gumagalaw sa puso ng bawat tunay na Kristiyano. Habang nakikilala natin ang Diyos, mas lalo nating minamahal ang isa't isa. Mas lalong lumalalim ang pag-ibigan natin sa bawat isa dito sa ating simbahan. Habang napapalapit tayo sa Diyos, napapalapit tayo sa ibang mananampalataya, ang pag-ibig nating mapalapit sa kapwa Kristiyano ay indikasyon ng malayong relasyon sa Diyos. Ang pag-ibig po kasi hindi lamang isang talino lang. Ang pag-ibig po ay nararanasan, karanasang nagagawa. Kaya dapat maranasan po natin ito mga Kristiyano. Love is very powerful magnet that draws people in. Ang fellowship po natin sa mga tao ng Diyos ay nagbubuklod na ginagawa ng pag-iibigan. No? Mga kapatid, isipin mo natin kung gaano kalakas ang love na nagmumula sa Diyos. Hindi po ito abstract. Hindi lang basta konsepto o aral. Ang love po ng Diyos ay nararanasan at nagagawa at natural lang na habang lumalalim ang ating relasyon sa Kanya, lalalim din ang pagmamahal natin sa ibang mananampalataya. Maraming beses pong gusto nating lumapit sa Diyos, mag-pray, magbasa ng Bible, pero umiiwas sa fellowship. Isipin po natin, ay hindi ako komportable o ayaw kong makialam sa buhay ng iba. O minsan, nasaktan ako dati kaya mas mabuti nang ako'y umiwas. Pero ang tendency na umiwas sa kapwa Kristiyano ay kadalasan indikasyon ng malayong relasyon sa ating Diyos. Kapag tunay na nakikilala natin siya, natural lang na ang puso natin ay maghahain ng pagmamahal, magmamahal at magpapatawad sa iba. Tandaan po natin ang pag-ibig ay hindi lamang talino, no? O knowledge. Hindi lang sa dami ng Bible verse na alam mo o sa mga dami ng prayers na nagawa mo. Ang pag-ibig po ay experience at dapat natin itong maranasan kapag nararanasan po natin ang love ng Panginoon dahil dalhin niya tayo sa fellowship, sa community ng mga believers. Love is a powerful magnet that draws people in. Habang nararamdaman po natin ang kanyang love, mas marami tayong nadadala sa paligid natin, hindi para sa sarili natin, kundi para po ipakita ang character ng Diyos. Ang fellowship po sa church ay hindi lang bonding o social gathering. Ito po ay nagbubuklod ng gawa ng pag-ibig. Kapag tayo nagmamahalan sa church, hindi natin i-ignore ang kapatid na nasasaktan o nangangailangan. Dapat tayo mga Kristiyano, mas lalo nating kinakausap ito, mas lalo nating ina-encourage lalo na sa kanyang problema. Natututo tayong magpatawad, natututo tayong mag-encourage at natututo tayong maglingkod kahit imperfect ang iba, no? Ang bawat effort po na lumapit sa kapwa believers ay refleksyon ng ating relasyon sa Diyos. Kapag sinabi nating malapit tayo sa Panginoon pero umiwas sa fellowship, incomplete po ang faith natin, no? Ang tunay na intimacy with God ay nakikita lang sa private devotion, kundi sa pagkikipagkasalamuha sa kapwa, sa pagbahagi ng buhay, sa pagiging available at sa paggawa na actionable. No, habang lumalapit po tayo sa Diyos, natural din tayong lumalapit sa fellowship. Ang bawat interaction, kahit maliit man yan, no, ay may pagkakataon pa rin po na lumago ang ating faith. Lumalalim po ang ating understanding,
ang pagkakaintindi natin, at may papakita po natin ng love natin sa ating Diyos, sa ibang tao. Kapag may mga kapatid sa church na nasasaktan o nangangailangan ng puso po natin na malapit sa Diyos, ay magre-react, magbibigay ng compassion, patience, at courage. Ang love na natutunan po natin sa Diyos ay magiging magnet na magdodraw sa iba sa kanyang presence. Ang bawat araw po ay pagkakataon para ipakita ito sa bawat smile, sa encouragement, sa tulong, sa simpleng pakikinig sa mga kapatid. Habang nararanasan natin na love ang Diyos, mas lalo tayong lumalapit sa kapwa natin, mas lalo tayong naipapakita ang karakter niya, at mas lalong lalakas ang church bilang pamilya ng Diyos. Noong Sunday po, I observed sa ating mga youth na I'm so happy na ma-observe ang ating tatlong youth, ng ating tatlong minions, no? Tatlong lalaki at isang prinsesa, kasama nila ang kanilang mga kuya sa fellowship po sa Bulaon. I'm so happy kasi wala po akong nakitang kayang kapampahang kabuisitan. Ne? Alida po lalawot ang sarili da karang aliwang tao, nung ali lalapit dalares sarili daw para makapaglingkod niyang Diyos. Ne? Ala ko pangikit kabusitan karela. No, my heart is so happy kasi nakikita ko po kung gaano nila kagusto na maglingkod sa ating Panginoon. That's an example of fellowship na kung mahal natin ang Panginoon, dapat nakikita ito sa ating gawa. Okay, lastly, dapat nating ibigyan ang bawat isa sa church dahil ang Diyos po ay nakikita sa buhay ng nagmamahalang kapulungan. Verse 12, no man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Isipin po natin kung gaano kahalaga ang pagmamahalan sa loob ng simbahan. Hindi lang ito about sa feelings o good vibes kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa. Nakikita po ng Diyos ang ating pagmamahal. Kahit hindi natin siya nakikita physical, o ang kanyang presensya ay namamala sa ating actions at sa ating relasyon sa kapwa believers. Tignan po natin ang sinabi sa verse, if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Ibig sabihin ng pagmamahal po natin sa isa ay hindi lamang para sa kapatid natin. No? Ang bawat effort na nagpapakita ng compassion, patience, at care ay para maranasan po natin ang dwelling ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tunay na nagmamahalan, ang love ng Diyos ay nagiging perfect sa atin. Nababawasan po ang ating selfishness sa ating katawan, natututo tayong magpatawad, at mas nakikita natin ang value ng bawat isa sa loob ng simbahan. Maraming beses po na inisip natin, ay, hindi ko gusto yung kapatid na yon, no? Hindi ko gusto yung kapatid kong yon. O may nagkakamali sa atin kaya ayaw ko siyang kausapin. Pero ang totoo, ang God's love ay hindi nakabase sa feelings natin. Kapag pinili po nating mahalin ang bawat isa, kahit may disagreement o hurt tayong nararamdaman sa ating sarili, doon mas nakikita natin ang Diyos sa ating buhay. Ang church ay parang mirror na ating relasyon po sa Panginoon. No? Kapag may pagkakaisa at pagmamahalan, dito po nagre-reflect ang karakter ng Diyos. Ang dwelling ng God sa atin ay mas nararamdaman kung paano po natin tinatrato ang bawat kapatid. Ang simpleng pagtulong, pakikinig sa mga problema, pagbibigay ng encouragement, at simpleng pag-present. Kapag nagmamahalan po tayo, hindi lang tayo nakakatulong sa growth ng ating kapwa, kundi sa growth din natin sa ating sarili. Natututo po tayo maging patient, forgiving, at understanding. Natututo po tayong i-practice ang love na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Love na nakikita at nararanasan ng iba. Kaya mga kapatid, tanungin po natin ating mga sarili, no? Paano ko ipinapakita ang love ng Diyos sa bawat kapatid sa loob ng simbahan? Paano natin napaparamdam sa kanila kung ano ang pag-ibig na meron tayo sa bawat action, sa bawat encouragement, sa bawat simpleng kamustahan lamang after worship? Diyan nakikita po ng Diyos ang dwelling niya sa atin, no? Kapag tunay na nagmamahalan, mas nagiging complete ang ating spiritual life. Mas lalo nating nakikilala sa Kanya sa ang Kanyang daily walk. Pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa paraang maintindihan natin.
At dahil naiintindihan po natin nung kinilala natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, kapag nagmamahalan tayo, nakikita din natin ito sa atin. Sa madaling salita, paano makita ang mundo kung sino ang Diyos, no? Paano makikita ang mundo kung sino ang Diyos? Ito po ay sa pamamagitan ng pagmamahalan natin. Let's really think about kung gaano ka-powerful ang love ng Diyos, no? Hindi lamang po siya basta salita or lesson, pinapakita niya talaga sa paraan ng maiintindihan natin ito. Ipinadala niya si Jesus para maramdaman natin ang tunay niyang pagmamahal. Love, no? Love na willing magsakripisyo. Love na nagpapatawad. Love na hindi nagbibilang ng mali. No, dapat ganun po ang ating pagmamahal. At dahil naiintindihan po natin ito kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa, nakikita rin ito ng world sa atin. Napapansin po ito ng iba. No, hindi nila kailangan makita ng Diyos ang face to face, nakikita nila siya through the way we treat each other. Yung love po na tunay at galing sa puso natin, nagiging light po iyon na nagliliwanag sa madilim nating mundo ngayon. Tingnan po natin sarili kung paano ba nakikita ng iba ang Diyos sa life natin. Kapag may mga kapatid na nasasaktan, paano tayo nagre-react, no? Nagagalit po ba tayo? Nag-iiwas po ba tayo? O nagmamahal pa rin kahit hindi perfect ang iba? Yun ang love natin, yung mismo ang reflection ng Diyos sa ating mundo. Kaya importante po na hindi pwedeng ihiwalay ang relasyon natin sa Diyos at ang love natin sa ating kapwa. Ang mundo po ay makikita kung sino ang Diyos sa paraan ng pagmamahal natin. Hindi sa dami ng sermons na naririnig natin tuwing linggo, hindi sa dami ng Bible knowledge, hindi sa kung paano tayo magmahal, nagpapatawad at naglilingkod sa isa't isa. Every effort na nagmamahal po tayo, mag-encourage at maging sa ating mga kapwa, nagiging instrument po iyon para makita ng world ang Diyos, no? Mas nagiging malapit po sila kapag nakikita nila ang mga actions natin kung paano natin mahalin ang Diyos. Kapag consistent ang love natin everyday, makikita po nila na God is real at buhay ang love niya sa atin, no? Meron po tayong titignan na tatlo bago po tayo matapos. Number 1, kailangan nating hanapin ang totoong pagmamahal. John chapter 13 verse 35, this is the whole world will know whether or not we are His disciples if we love one another. Malalaman ng mga tao na tayo ay Kristiyano hindi sa bihis, kundi sa buhay natin. Sa mga magugulong simbahan, ayaw ng mga taong maging bahagi dito dahil parang hindi sila totoo. No? Fellow believers, isipin po natin kung gaano kahalaga ang love na to. Ang love na totoo. Hindi lang ito basta pakitang tao o pagiging polite sa church. Yung love na hinahanap po natin ay ang genuine mula sa puso at nakikita po sa ating actions bilang Kristiyano. John chapter 13 verse 35 reminds us na ang whole world, lahat ng tao, makikita kung tunay tayong disciples ni Jesus, no? At paano? Through our love for one another. Hindi sa dami ng Bible verse na alam natin, hindi sa dami ng Christian activities na pinupuntahan natin, kundi sa paano natin tratuhin ang ibang believers sa pang-araw-araw, no? Sa magugulong simbahan o community, maraming taong nag-aalis dahil sa impression na hindi sincere ang pagmamahal sa loob ng simbahan. Nakikita nila ang hypocrisy o yung fake na pagmamahalan, kaya mahalaga na ang love natin ay real, consistent, at nakikita sa buhay natin at hindi lamang sa words or attire. No, kapag ang tunay po na love natin ay makikita ito ng world, yung maging example tayo kung paano magmahal kahit meron imperfection sa iba. Yun po ang love na naging testimony natin bilang followers ni Kristo. Kapag nagmamahalan tayo sa isa, kahit maliit o simpleng gestures lang, nakikita ng iba ang character ng Diyos sa ating buhay. No, nagre-reflect, no? Nagre-reflect po ang Diyos sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Kaya tanungin po natin sarili, paano ba kita ipakita sa buhay natin ang totoong pagmamahal? Sa pakikinig sa kapatid, sa pagtulong sa nangangailangan, sa pagpapatawad sa nakasakit sa atin, at sa pagiging consistent sa love natin everyday. No? Kapag ginagawa natin ito, mas nakikilala po ng mundo kung sino ang Diyos at kung sino tayo bilang mga
disciples niya. Secondly, kailangan nating ipanalangin ang higit na pagmamahal. Kung hindi mo nararamdaman na ikaw ay taong mapagmahal, gaya ng nararapat, hilingin sa Diyos na tulungan ka. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay maging mapagmahal ng mga tao, at kung meron kang isang tao sa inyong buhay na hindi masyadong magmamahal sa iyo, maaari mo itong ipanalangin na bigyan din sila ng Diyos ng higit na pagmamahal kung paano kanya binigyan. Isa po sa pinamahalagang paraan para lumago sa love ay prayer. No, kung minsan nararamdaman natin, Lord, parang hindi ko kaya magmahal ng tama. O Lord, mahirap magmahal sa ibang tao na minsan nakakasakit. Ito po ang pagkakataon nating lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. God wants us to be loving people. Hindi tayo pinanganak na perfect sa love, pero gusto niya na maging instrumento tayo ng kanyang pagmamahal. Kapag pinapalakas po natin natin mga sarili through prayers, nagiging mas natural po sa puso natin ang pagmamahal. No, hindi lamang po sa mga gusto natin, kundi pati sa mga mahirap na tao. At hindi lang para sa sarili natin, pwede rin nating ipanalangin yung mga tao sa paligid natin na hindi ganoon ka-loving. No? Kapag sinabi sa atin ng Diyos, kapag sinasabi po natin ito sa Diyos, bigyan mo sila ng higit na love. No? Nagkakaroon po tayo ng heart na align sa kanyang puso kahit hindi natin nakikita ang resulta. God works in ways na makikita natin eventually. Imagine this, meron pong mga taong minsan nakakasakit sa atin, no? Pero sa halip na tayo po'y magalit, pray, no? Pray natin na maranasan nila ang love ng Diyos. Habang ginagawa natin ito, unti-unti rin po tayong nagbabago, naglilinaw ang ating mga puso, natututo tayong magpatawad as mas nagiging genuine ang love natin sa ating mga kapwa. So mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin kalimutan na prayer is powerful. Ang hilingin po natin sa Diyos ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para maging blessings din tayo sa iba. Sa ganitong paraan po, mas nagiging visible ang love ng God sa ating mundo sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan po natin mga Kristiyano. Lastly, kailangan nating isanay ang magmahal araw-araw. 1 Corinthians chapter 16 verse 4 says, "Let all your things be done with charity." Lahat ng gawin dapat hinahaluan ng pagmamahal. Mga kapatid sa Panginoon, isipin po natin kung gaano kahalaga ang love ay maging habit sa ating buhay, sa life natin, no? Hindi lang every Sunday services o sa church gatherings, kundi every day sa bawat actions natin, sa bawat interactions natin sa ibang tao, dapat meron po itong kasamang pagmamahal. 1 Corinthians 16 verse 14, chapter 16 verse 14 reminds us, "Let all your things be done with charity." Ibig sabihin, kahit yung mga simpleng task po natin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa school, no? Lahat po ng ginagawa natin dapat meron pong pagmamahal sa puso natin. Kapag ganito po ang approach natin, nakikita ng iba na ang love ng Diyos through our actions. Kasi nga po, sabi ko kanina, para tayong salamin na nagre-reflect sa Diyos, lalong-lalo na kapag nakikita ng ibang tao yon. Imagine this, kung simpleng smile lang po sa mga kapatid, kahit simpleng pagtulong sa kaibigan, o pagiging patient sa mga kasama sa trabaho, lahat po yan ay practice na tunay ng love. Habang pinapractice po natin araw-araw, no, unti-unti itong nagiging natural sa ating mga puso. Nagiging bahagi po ang ating character sa ating pagmamahal. At huwag po natin kalimutan na practice makes perfect. No? Or practice makes improvement. No? Hindi palaging madaling magmahal, lalo na sa mga taong challenging. Pero kapag araw-araw po nating iniisip at ini-intentionally na ginagawa, mas lumalalim po ang ating capacity to love. No? Ang bawat effort, kahit maliit, ang reflection ng God's love at nagpapakita ng kanyang presence sa mundo. Kaya tanungin po natin sarili sa araw-araw, no? Kung ginagawa, paano ko naipapakita ang love ng Diyos sa bawat tao na nakapaligid sa akin? Sa simple o malaki man na paraan, lahat po ng actions natin ay dapat hinahaluan ng pagmahal. Kasi yun po ang tunay na life of a disciple
ni Kristo. Sa ating pong pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang hamon nito. Huwag nating hayaang mawala ang pagkakataon na magmahal. Huwag po nating limitahan ang ating pagmamahal sa mga madaling mahalin, kundi ipakita rin po natin sa mga taong mahirap mahalin at sa mga pagkakataong puno po ng hindi pagkakunawaan, no? At sa mga sitwasyong masakit. Sa bawat araw na pinipili natin magmahal, tayo ay nagiging ilaw sa dilim, inspirasyon sa mundong nawawalan ng pag-asa, at patunay na ang Diyos ay naroroon sa ating buhay. Ang pagmamahal po ay hindi lamang damdamin, ito po ay gawa. Ang bawat aksyon po, ang bawat kilos, salita na hinahaluan ng pagmamahal ay nagiging patunay po na tayo ay mga tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya simulan po natin yon, magmahal tayo ng tapat, magmahal tayo ng buong puso, at gawin nating bahagi ng ating araw-araw ang pagmamahal. No? Pagpatuloy po natin ang pagiging ilaw at daluyan ng buhay ng pag-ibig ng Diyos. At sa pagtatapos po natin, no, ipakita natin sa mundo na ang tunay na Kristiyano ay yung taong nagmamahal araw-araw sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng mga tao. Magandang tanghali po sa bawat isa, and to God be the glory. Okay, buksan po natin ang ating hymnal sa closing hymnal. 342.
kami po ay nakapagsama sa iyo, nakapagpuri sa iyo, Panginoon. Tulad po ba, Panginoon, na ito po sana ay aming maganap sa araw-araw naming buhay, Panginoon. At ito po sana ay maging lugod sa iyong harapan, Panginoon. Ito pa ay aming maluwalhati sa lahat ng araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa aming pamilya at sa aming mga kapatid na wala rito, Panginoon. Na sana, Panginoon, ay makasama namin sila at kayo po ang magbigay sa kanila ng pangunawa at pagkukusa, Panginoon, na sa ay makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, O God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Gandang tanghali po sa bawat isa, and to God be the glory.